dahil po sa tuloy-tuloy na buhos ng malakas na ulan, hatid ng bagyong Kiko, sunod-sunod ang mga kalamidad sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa Botolan, Zambales, niragasan ng baha ang bayan at libu-libong mga taga roon ang stranded ngayon. Sa Mount Pinatubo, patay ang 2 Pranses nang abutan sila ng pagtaas ng ilog at sa lungsod naman po ng Baguio, nagkaroon ng landslide at ilang bata ang natabunan. At sa Nueva Ecija, libu-libong motorista at mga pasahero ang hindi makabiyahe ngayon sa highway dahil pa rin po sa landslide. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahagi po ng Metro Manila sa mga pagbabaha. Atin po kumustahin ngayon ang sitwasyon at kaligtasan ng ating mga kababayan mula sa ating mga patrol ng Pilipino. Mula Zambales, naroon si George Carino. Sa Mabalac at Pampanga, si Jay Ruiz at si Butch Mendizabal sa lungsod naman ng Baguio. Unahin po natin ang pagragasa po ng tubig baha sa bayan ng Zambales. Lubog ngayon sa baha ang bayan ng Botolan nang mawasak ang dike sa Bukaw River. Libu-libong taga roon ang nilikas matapos wasakin ng malakas na agos ng tubig ang kanilang mga tahanan. At live sa Botolan, Zambales, nagpapatrol, George Carino. Lubog ngayon sa tubig baha ang mga bahay at kalsada, walang kuryente at nagbabadya na naman ng buhos ng ulan. Sa 12 barangay dito sa bayan ng Botolan, Zambales, 10 ang lubog sa tubig baha. Itong Govic Highway na tanging daanan papunta sa Iba, Zambales ay hindi madaanan ngayon ng kahit anong uri ng sasakyan dahil winasak ng agos ng baha ang konkreto. Pero bago pa intindihin, Ted, itong pagkukumpuni ng nasirang kalsada, ang inaasikaso ngayon dito ay ang pagliligtas ng mga buhay. Umaatungal ang helikopter sa ibabaw ng mga puno habang pilit na inililikas sa mga residenteng hindi na makalis sa kinaroroonan dahil sa pagkaipit sa malakas na agos ng baha. Ang ilan na may kakayahan pang lumikas, lumayo na lang ng kusa sa lugar nila. Pati mga alagang hayop kasama. Walang pinipiling biktima ang kalamidad. Kahit matandang may sakit, pinahirapan ang daluyong ng tubig. Sabihin mang ang bahay ay bato o may kaya ka sa buhay, damay din sa kalamidad na tumama dito. Ayon sa mga residente ng Barangay Carael, alas 5 pa ng hapon kahapon, dumating na ang tubig baha at gusto na nilang lumikas. Pero nahirapan silang lumaban sa kalikasan. Tingin po nagkakasada po, tingnan na namin kung anong nangyari. Ay maya-maya po malakas ng tubig, hindi namin makalabas. Hindi kayo makalabas? Oo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Botolan, 10 barangay nila ang lubog sa baha ngayon. 1,000 pamilya ang apektado. Kalahati sa kanila nailikas at nadala na sa mga evacuation center. Ang itinuturong dahilan ng napakalaking bahang ito, ang pagkawasak ng 1 kilometrong bahagi ng dike sa Bukaw River. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, hindi na kinaya ng dike ang agos ng tubig. Kasi ang nangyari, na-breach yung dike, yung tubig dito nagdaan sa likod. Hindi na sa Bukaw River? Hindi na sa Bukaw River. Actually, dalawa kasi yung tributary pinanggagalingan ng tubig dyan eh. Sa Balimbacero River at saka sa Bakilan River. At siguro talaga napakalakas ng volume. May ilang residente na hindi na lumikas at sa bubong na lang ng bahay tumuloy. Tulong-tulong na ang Army, Navy, Coast Guard, SBMA at Red Cross sa paglilikas at pag-aasikaso sa mga nasalanta. Humihinga tayo ng tulong para sa mga mattresses, sa mga kumot, mga blankets, and then mga food stuff as well. Idineklara na ng pamahalang lalawigan ng Zambales ang state of calamity sa buong lalawigan. Na mayroong 3 miyembro ng isang pamilya na nawawala inanod ng baha, pero ayon kay Mayor Roger Yap, false alarm yung balita dahil nakumpirma nilang nailikas ng pala yung mga tao. Kanina dumalaw dito si DPWH Secretary Hermogenes Ebdane Jr. at ayon sa kanya mayroong malaking problema. Dahil hanggat hindi humuhupa itong baha, walang magaganap na pagkukumpuni ng dike o kalsada. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Ebdane. Mangyayari nito siguro dahil hindi kaya ng mga equipment, pahupain muna natin yung baha, tapos gagawa ng emergency repair. Ano po in-expect natin na... Sa ngayon, magtitiisa lang muna ang mga residente hanggat hindi tumitigil ang pagbaha at pagulan. Ted. Salamat, George Carino. Samantala, ginulat ng pagragasa ng tubig baha ang mga residente ng Botolan, Zambales. Marami sa mga ito ang stranded sa kanilang mga tahanan dahil lampas tao ang taas ng tubig baha.
Sumama po ang ABS-CBN News Team sa pag-rescue sa mga sinalanta ng pagbabaha. Mula Zambales, nagpapatrol, Jenny Reyes. Pagsilip pa lang ng araw, umarangkada na ang rescue teams. Lumarga ang mga 6x6, dump truck at rubber boat na susuong sa malalim na baha at malakas na alon. Ito ang tumambad sa rescue teams, ang barangay na parang nalubog sa dagat. Nawasak ang mga konkretong pader, tumagilid ang mga sasakyan, pero nahirapan ang rescue teams. Winasak na ang bahagi ng bakod ng eskwelahang ito para makarating sa mga biktima. Muntik nang umurong ang rescue teams. Tinalo pa nun yung alon ng dagat eh. Kasi yung persa nung tubig, iisa yung dinadaanan. Pero nanaig ang tungkulin ng rescue teams na tumugon sa oras ng krisis. Isa sa mga nailigtas ang 9 na buwang sanggol na ito na di alintana ang anumang panganib sa mga oras na yun. Natatakot na rin po kami kasi wala pa mag-rescue sa amin, lalo yung mga bata. Naitawid ang mga biktima pero ilan sa kanila hindi pa katapusan ng kanilang kalbaryo. Si Ana Marie hindi pa nakakabawi ng mamatayan ng ama nitong nakaraang linggo. Ngayon, naglaho ang kanyang tahanan. Buntis pa si Ana Marie at nakatakdang manganak ngayong buwan. Ganito po yung nangyari sa amin. Wala na po kaming tirahan, mga gamit, damit, pagkain. Konting tulong lang ang panawagan ng mga residente dahil kasabay daw inanod ng tubig baha ang buhay at pangarap na ilang taon nilang pinagsikapan. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino.